Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Corporate records show that Velasco was among the top 100 stockholders of San Miguel Corporation and Petron Corporation in March 2017 when he was already chair of the House Energy Committee. Ako ba nagsabi? Hindi ako nagsabi. Do your research. This, despite the legal requirements that a public official must not hold any office that has jurisdiction over an industry or private business within a year of his or her disposing of prior ownership or control in a company with that industry. Ang linaw. Ang linaw ho. Ang linaw na si Congressman Velasco ho ay siya daw ho ay 100 stockholder, top 100 stockholders of San Miguel Corporation. 2017 ito Okay. So, 2017, siya na ho ang head ng Committee of Energy. Nangangamoy. Kaya pala ayaw mong pumayag sa Senior Deputy Speaker At gusto mo mag-stay sa committee as head ng energy Tapos dadalihin mo pa yung budget na kung saan pinamumunuan ni Eric Yap Tapos eto pala sa'yo Kala mo hindi lalabas yan. Sorry ka Brad. The congressman ties, ito sa second paragraph. The congressman ties with Mr. Ang, ito si Ramon Ang, are personal. His wife, when Velasco served as RSA man Friday, the tycoon stood as the couple's wedding sponsor or ninong. Velasco giveaways or holiday gift to his fellow house members and staff and well-wishers as well as those whose wife went for her own network of friends and supporters are invariably San Miguel and Petron products. San Miguel Foundation and Petron Foundation, RSA Charity Arms are also the main funders and benefactors of her charity project. Ang tawag dyan? Boom kunana! Boom kunana! Connect nyo na lang. Hindi ako nagsabi nito at remember, okay? Remember, okay? If this is not true, di sana nagsalita si Velasco. Ito ay report noong March 3, 2020. Sana nagsalita si Velasco kung hindi ito totoo. Hindi ho siya nagsasalita tungkol dyan So ano masasabi ninyo? Konektado, di ba? Sinabi ko na sa inyo noon ayaw nyo kasing maniwala sa akin Walang lihim ang hindi lalabas. Tandaan nyo yan. Kaya kung gusto nyo maging totoo lang kayo. Ang labo nung statement na yun. Kung gusto maging totoo lang kayo. Labo mo. Hindi, kung gusto nyo talagang pumanig lang tayo sa totoo, dun lang tayo. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, konektado lahat yan? Velasco, RSA, Grace po. Alam natin si RSA, Grace po din yan. Grace po. Sino vlogger? TP. Na pinasikat, di ba? Tapos sino ngayon? Sino yung mga kakampi ni Velasco? Tingnan nyo. Wag ako, dahil lalabas yan. Hindi ako nagawa niyan. Sige, hindi ko inaangkin yung research na yan. Hindi ako. Okay? Ulitin ko, hindi ako. Hindi ako magmamayabang na ako nag-research niyan. Okay? Ayan na, sinulat na naka-report na. Manila Standard yan. Ay, nako. Tapos sasabihin mo, ngayon, ang tanong, bakit kaya niya gusto maging speaker? 2022. Ito lang masasabi ko. Ito, opinion ko lang to Sa tingin ko lang ito. Okay? Wala ako sinasabing ito ay totoo. Ito ay opinion ko. 2022. Kakandidato uli si Grace po bilang presidente. Sa tingin ko. At ang partido na alam natin na kailangan na negosyo ay alam naman natin kung papaano.
Siyempre, kung sumama ang ating presidente, may pag-asa si Grace po. Sabi ko sa inyo, gagalaw at gagalaw. Maraming binabangga kasi si marami kasi kayong hindi alam at ako, although may marami rin akong alam, na talagang binabanggang oligark ang ating Pangulo. Natural, pagdating ng 2022, mabibwisit siya mga yan. Sabi ko sa iyo, it's not going to stop here. Tuloy-tuloy pa yan. They would keep on attacking. And they would use, I'm telling you, they would use quote-unquote DDS o Duterte supporter para bugin tayong social media. Kasi alam nila, they know, social media ang ipinanalo ng Pangulong Duterte. At alam nila sa susunod, lalong-lalo na ngayong nag-lockdown, alam ng lahat na tumutok lahat ng tao sa social media. Malaking partisipasyon itong social media sa 2022. Kaya sabi ko sa inyo, gagamit sila ng mga Trojan horse para sirain ang mga Duterte supporter. Para kung sino man, ulitin ko, kung sino man ang i-endorso ni Pangulong Duterte sa pagkapangulo sa 2022, sira pag sinira nila ang legacy ni Pangulong Duterte. Malapit na 2022 Tandaan nyo yan, hindi. Sasabihin niyo ba, malayo pa yan, hindi. Sabi ko nga sa inyo, kakatungtong pa lang yung mga hinayupak na opisyal na yan mga nanalo nung mga nakaraan. Nag-iisip na kagad yan yung gagawin natin sa 2022. Talo tayo. Tuloy-tuloy yan, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy. Kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayo mapagdiyos sa mga dilawan. Yung mga dilawan talagang bugok na yan. Wala tayong matapala dyan. Mga sira talaga ulo nyo mga yan. Mapagmatsyag tayo dun sa mga nagpapanggap na kakampi. Tulad nito. Sa tingin ko, opinion ko lang to. Wala namang masama ako sabihin kong opinion ko Si Velasco nagpapanggap lang yan. Di ba, pinakita ko nga isang araw, sino sinuporta noong 2016? Si Grace po. Sa Marinduque, sino nagtap? Si Grace po bilang senador. Natalo yung mga kandidato ni Pangulong Duterte. Kung hindi man natalo, nasa dulong-dulo. Ano ibig sabihin nun? Iba talaga ang leaning nito ni Velasco. Delicates to, sabi ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Sinasabi ni ba, bakit si Marlica ganito? Kasi nga baka malamang hindi niya naintindihan itong bagay na ito. Kasi syempre nasa Amerika siya, medyo hindi siya updated sa mga bagay-bagay. Alam ko ito bakit? Kasi may mga nakakausap din ako sa loob na, ang 2022 ang tinatarget nila. Tinatarget lahat yan nakapagsak sa 22. They have. Isipin nyo, bakit naman sa lahat ng titirahin yung Manila Bay? Kasi the Manila Bay would really impact the entire country kung anong mangyayari. Hindi pa nga gawa, kalahati pa lang ang gawa, dinadalo na Dinadalaw na ng mga tao, di ba? Pag nagawa pa yan, naayos yan, gumanda yan, sabi ko sa inyo, kawawa ang mga dilawan tae dyan. Kasi araw-araw makikita yan, tingnan nyo na, mababalita yan sa ibang bansa, inayos ang Boracay, inayos sa Manila Bay, nagsimula ang subway. Sino pa boboto sa kalaban ni Pangulong Duterte? Paano i-disrupt yan? Through the dilawan, sasabihin nila, pangit yan. Hindi naman madidisrupt ba yan? Hindi. Budget sa kamara. Diyan nila titirahin yan. Pag dyan nadali, remember, may budget pa. Itong pinag-uusapan na ito, ngayon pa lang na budget to, may dalawang taon pa ba? O isang taon more or less. Hindi ko sure kung 2 taon o 1 taon na, hindi ko inaral yun. Basta, may susunod pang taon na budget na naman. Pag nagkabulilbiyaso ang budget na yan at hindi tuloy-tuloy ang speaker maayos at sumusuporta sa Pangulo, bagsak ang administrasyon na to. Budget, sabi ko sa inyo. Ito, gamitin nyo. Sandali, mataas naman pa ako. I-realize nyo na mabuti Yung mga dilawan, kahit anong paninira niyan, hindi naman masisira si Pangulong Duterte. Bakit? Alam naman ng tao na mga dilawan yan Alam naman ng tao na paninira lang ang hahanap niyan Yung mga kalimang grupo, kaila Renato, kaila Bayan muna. Yung maniniwala ba dyan? Alam naman natin na lining yan sa mga komunistang di ba? Wala alam na natin yan Lahat na mga ang tingin nga sa kanila, reklamador patutugin natin yung reklamador. Yan. Ang tingin sa kanila, reklamador.
paano dadalihin ng Duterte administration? Budget. Proyekto. Pag hindi natuloy to, pag bumagsak, alam mo mangyayari. Pag hindi natapos yung proyekto, diyan papasok yung mga dilaw. Diyan papasok yung mga nagmamagaling na katulad ni Grace po. Hindi nga natapos. Ano nangyari sa budget nyo? Nakuha kayo eh. Hindi nga na darating na yung mga hindi na dilaw. Yung mga quote-unquote hindi dilaw pero kalaban ni Pangulong Duterte. Ano na nangyari bakit na wala nangyari? Hindi natapos ito. Bakit nagkaganon? Bakit? Inipit nyo yung budget namin, tapos sasabihin nyo, hindi natapos. Magagunggong pala kayo eh. Alam mo ba yung iba pa nga mas malala? Habang nasasarapan ka maraming nasa kalsada na Kaya tuwan-tuwa ako kay Mark Villar. gutom na sila. Kahit sabi ko nga sa inyo, di ba, nung una, tuwan-tuwa ako dun sa na yun, kasi ang dami niyang natatapos. Kahit nagla-lockdown, natatapos niya. Palakpakan. DOTR, ang dami ring natatapos. Tapos binantaan pa nila yung yung sa beep card. Sabi nila, pag hindi nyo binigay na libre yan, tanggal kayo dyan, suspended kayo for 5 days. Wala silang kita nun. Tingnan nyo ha. Tapos pwedeng sabihin ng DOTR, sige, ibalik yung cash na yan. Tanggal yung beep. Ano mangyayari? Nga yan. Nga tuloy sila. Di ba? Mong reklamo pero ikaw Ganyan si DOTR si Tugade. kami mong reklamo. Sino pa? Pinakamaraming quarantine, pinakamaraming testing sa Southeast Asia ngayon. Hindi ko sure sa quarantine Sorry, not quarantine. Testing. Sino? Si Vince Dizon. Puro na lang reklamo. Ayos niya yan. Ang ganda niyan. Puro na lang reklamo. Pansinin mo. Kaya I'm telling you, this is not the right time na magpalit ng speaker. Mo na parang mga pabebe. Sinubuan mo na nga gusto pa ng dede. Tapos galit ka sa San Miguel. Sino ba gagawa ng airport ng San Miguel? Sandali ho, Wala ho kung sinabing galit ako sa San Miguel. Okay? Ang sinasabi ko, yung connect. Nakakonect si Velasco sa San Miguel Corporation at kay Grace po. Okay? Wala akong sinabing masamang tao ang San Miguel. Wala akong sinabing ganun. Baho ng hininga. Hindi ka nakikinig, Brad. Sorry kung medyo naging intense lang ako doon. Okay yun. Pinupuri ko yung San Miguel. Bulacan. Pero Brad, Pagkatapos pa sa diba nagka-issue pa nga yung Bulacan Airport na yan? Naalala mo, nag-aaway-aaway sila Sunny Dominguez dyan at saka yung Tapos ang sabi ko pa nga sa inyo, dati remember, sa tingin nyo hindi babawi yan? Yung binigay ng libre? Negosyante yan, ang laki ng ginastos. Hindi babawi ng libre yan. reklamo pero ikaw Tapos ang tinitira si Sunny Dominguez kesyo iniipit daw. puro na Hindi iniipit ni Sunny Dominguez yung airport. Sinisigurado lang niya it will be beneficial to the government. reklamo. Okay, malinaw. 3K JSTV vlog, Banateros. Banateros naman pala siya. Reklamo. Sinagot ko lang po. Sorry. I love you. Ha? Okay? Salamat po sa sagot. Thank you very much din. Wala akong problema sa San Miguel. They're helping in some issues. Although, medyo dyan sa statement na iniipit si Sunny Dominguez hindi ko gusto yan Reklamo pero ikaw Hindi man direct statement from them pero ayoko yun. Yung script na ang yun. dami mong gustong magbago. Kaya ngayon, ito nga sinasabi natin na si RSA, suportado itong si Velasco, ayan, konektado. Okay? Ang sinasabi ko dito, okay, ay malinaw. Walang problema kay RSA, walang problema sa San Miguel. Ang problema dito, si Velasco ay stockholder, top 100 stockholder ng San Miguel at siya ang head ng Committee of Energy. Saan ba pumapasok ang San Miguel? May power plant yan may power na sarili yan sa energy. Tapos stockholder ka? Ano ka, baliw? Yun ang point ko daw. Tulungan ka na may reklamo ka pa rin. Kung di pa nakakarating, huwag mo nga madaliin. Hindi yung pati si Duterte, sinisisi nyo pa rin. Walang perfecto pero sa reklamo diyan ka magaling. Nasanay sa ugaling, lagi meron papabagsakin. Pagkatapos pa sa kadyan, bigla mo papababain. Paano tatayo ang nakaupo kung papadapain? Ang dami-dami mong reklamo. Ang dami mong gustong magbago. Ang dami-dami mong Yun lang po okay, para ho malinaw sa atin yun, ha?